Sabi po sa Psalms 100, 1-5, Earth, sing to the Lord. Be happy as you serve the Lord. Come before the Lord with happy songs. Know that He, Lord, is God. He made us. We are His people. We are His sheep. Come into city with songs of thanks. Come into His temple with songs of praise. Honor Him and bless His name. The Lord is good. His love is forever. We can trust Him forever and ever. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang pong ito, O Lord God. Muli po kami nagkasama-sama, nagkatipon-tipon. Maraming salamat po sa mga proteksyon, sa mga pagpapalang binigay niyo po sa amin, sa kalusugan, Panginoon. Maraming salamat muli po, Panginoon, ay dinala mo kami sa lugar na ito upang pasalamatan ka at dakilain ka, Panginoon. Ama, hinihingi po namin ng kapatawaran mga namang pagkukulang po namin at aming mga kahinaan sa inyo, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa araw na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, mapapurihan ka namin, madakila ka namin, Panginoon. At samahan po kami ng inyong mga anghel sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Muli, Panginoon, tinataas po namin ang aming worship service ngayon na ikaw po, Panginoon, ang humawak po sa bawat pangina, bawat isa po. At maramdaman po ng bawat isa ang presensya at pagmamahal na dumadaloy po sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Dinadakila ka namin, pinapasalamatan ka namin. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, bago tayo mag-praise and worship, nung last Sunday po, yung mga hindi pa po nakapagbigay ng mga testimony po natin, binibigyan po natin yung napagkakataon yung magbibigay ng testimony, isa o dalawa po, para naman po makapag-encourage naman po tayo ng kapwa po natin na mga Kristiyano po sa ginawa po ni Lord sa buhay po natin. Merry Christmas po, advance. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kukwento ko po yung nangyari, nabanggit ni Sis na yung mga nakaraang ng pasasalamat. Nais ko pong samantalahin yung pagkakataon na to na muling pasalamatan yung Panginoon doon sa nangyari sa aking aksidente noong July 24 na talagang nagkaroon kami ng trauma doon buong pamilya. Hindi namin naasahan yung ganong pangyayari. Nagmamadali kami doon sa order namin na kailangan ma-deliver kinabukasan, Sunday po yun. Dahil sa pagmamadali, bumili ako ng isang blade na hindi ko pinag-aralan kung akma pa siya doon sa power tool na gagamitin ko. Na nangyari, nag-kickback siya sa akin, tumama sa kanang tuhod ko sa side, tapos pumunta siya sa kabila, tsaka sa isang daliri ko. Second lang talaga yung ganong aksidente. Hindi mo talaga masabi na, ba't hindi mo naiwasan, ba't hinawakan mo sana mabuti. Pero wala, isang iglap lang siya na nagulat na lang ako pag tayo ko ganyan. Nakita ko talaga wakwak na napakalalim. Yung mga anak ko, hindi makakilos. Sabi ko, pakihugot yung, hindi na ako makapagsalita. Sabi ko lang, pakihugot yung saksakan kasi umiikot pa yung grinder. Yung pangyayari na yun, naging kalma ako. Nanalangin ako agad Inisip ko agad, mapupunta ako sa ospital may COVID. Sabi ko, saan ako ospital magpapadala? Hindi pwede itong parang papagalingin ko lang sa bahay. Nahihilo na ako lalamig na ako. Umupo na ako. Sabi ko, kailangan makababa ako agad. Kasi sa rooftop kami gumagawa. Kailangan makababa ako agad hanggang manhid pa yung pa ako. Ayun po, sa tulong ng Panginoon, may nag-drive na si Franz Aguinaldo. Ipinag-drive niya ako sa ospital. Yung panahon na yun na nasa emergency room kami ng asawa ko, panay prayer lang talaga. At kalmang-kalma ako, pero yung mga doktor nagulat, sabi, ano nangyari dyan? Hindi lang kami nakita ng ganyang klase ng aksidente sa grinder. Sa panahon na yun, talagang, sabi ko, Lord, hindi ko alam kung para mamamatay ba ako nito, maubusan ba ako ng dugo, hindi ko wala akong idea. Pero yung lahat ng pangyayari na yun, ang daming ginawa ng Panginoon sa buhay namin. Naalala ko lang lagi yung binanggit ni Pastor noon na yung ginawa ni Kristo, parang hindi siya, minisis ako ni Pastor sabi niya, naalala ko tuloy dyan yung sugat ni Jesus na sa krus ng Kalbaryo. Ang ganda nung purpose, pero doon sa pagkakataon na yon, hindi mo makita yung magandang plano ng Diyos. Pero nagtiwala na lang kami sa Diyos Sabi ko, siguro mayroong ang Panginoon. Yun, nagpapasalamat ako sa buong church.
dahil kayo po yung unang pangunahin na sumuporta agad sa amin sa sandali na yon. Nakaraos po kami doon at yung natira panggastos na dapat sa ospital na na-save namin dahil pray kami ng asawa ko, sana magkasya yung pera dahil parang ang laki ng mga gastos sa dami ng ginawa sa akin. Nagpasalamat ako dahil nagulat kami, maliit lang yung bill. Kaya doon mismo sa emergency room, sabi ng asawa ko, tara pray tayo. Medyo malakas kaya yung prayer namin doon dahil sobrang tuwan-tuwa kami. Maraming ginawa ang Panginoon. Pag kinuwento ko talaga, sobrang pagpapala, spiritual yung natanggap namin dahil natuto rin kami magtiwala talaga sa Panginoon, lalo na ng mga panahon na yon na wala akong trabaho buong 3 buwan. At pinagpala pa ako sa pamamagitan ng fundraising na ginawa ng tita ko, kaya nagkaroon kami ng panghanap buhay na na-avail din namin sa church sa magandang kondisyon na ibinigay sa amin ng mga kapatiran. At salamat sa Panginoon dahil ngayon, yung pangyayari na yon, mas lalo ako naging pursigido doon sa paggawa ng kahoy, gumagawa ko ng mga kama ngayon. Naging yun ang source ng income namin dahil nawala ako sa Grab eh. Yun pala yung papalit ng Panginoon sa akin na hanap buhay. Inaasahan ko na pang matagalan na kasi noon pa man, passion ko na yan pag nakakita ko ng mga furniture. Sabi ko, gusto kong gumawa nito balang araw. Sabi nga ni Pastor si Jesus din karpintero. Sabi ko ba, oo nga no. Yung naging passion ko ngayon. Kaya sobrang pasalamat ko sa Panginoon, sa church, sa mga kamag-anak namin. Naramdam namin yung suporta, maraming messages, talagang personal, tumatawag, dumalaw sa bahay. Sobra talaga nakaka-touch yung pati yung mga taong hindi mo inaasahan na magme-message sa'yo, hindi mo naman nakakausap. Nag-message sila lahat eh. Nagparating pati mga kapitbahay, nagparating din ng, uy, nangyayari sa yan, sumisilip sa bintana. Sobra talagang daming ginawa ng Panginoon. Pag kinuwento ko, baka maubusan tayo ng oras. Maraming salamat po. Nawa, ito po yung aral po na nakakuha namin doon. Pag may mga pangyayaring gano'n na parang hindi maganda, pero ang ganda pala ng plano ng Panginoon, lalo sa mga anak niya. Salamat po. Gusto ko lang po magpasalamat sa ating Panginoon dahil dun sa na-clear na po ako dun sa kidney stones na meron ako. Talagang ilang months na gamutan din po yun. Talagang ilang months na pagtitiis sa mga pagkain. Ayun, salamat po sa lahat ng biyayang pinagkaloob sa amin ng Panginoon, sa pamilya ko, sa akin. Dahil hindi niya po kami pinabayaan. Kahit anuman po yung sakit na nakuha namin or sa family namin. Thankful po ako. Ayun, salamat din po sa mga panalangin nyo sa pamilya namin. Talagang wala pong imposible kapag binigay natin lahat ng problema natin sa Kanya. Talagang magtiwala lang tayo dahil alam niya yung plano sa bawat buhay natin. Yun lang po. Maraming salamat po. Ating lahat. Ayan, praise God. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Magkasama-sama tayo physically sa ating ikalawang linggo. After 9 months na hindi tayo nagkaroon ng physical gathering, ay muli inalaw ng Panginoon na tayo magkasama-sama upang magpuri, upang makapakinig ng salita niya, upang magka-fellowship sa ating mga kapatiran. And sa pagkakataong ito yung season na inaalala natin yung kapanganakan ng Panginoon, di po ba? So ngayon po, sa ating pag-aawitan, aawitin natin yung mga awiting mga Christmas carols na talagang hindi kumukupas. Tulad ng Panginoon na talagang hindi rin kumukupas, lalo na sa pag-ibig niya sa atin.
Yan, palakpakan po muli natin ang Panginoon at awitan natin siya. Sama-sama natin siyang awitan, sama-sama natin siyang purihin. Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig nang si Kristo'y isilang. May tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, nasanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon! Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, nang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Minsan pa, bagong taon! Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, nang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Yes, Lord. Yes, Lord, Panginoon. Tunay nga, Lord, na napakasarap mong purihin. Tunay nga, Lord, napakasarap mong awitan. Salamat po, Lord, sa pagkakataong ito na muli. Dinako mo po kami rito upang kami magkasama-sama. Upang kami, upang magkaroon kami, Lord, ng pag-fellowship. Upang makapakinig kami ng inyong salita. At upang sama-sama kami, Lord, na magpuri at sumamba sa iyo, Lord. Tunay nga, Lord, na karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin. At ito, Lord, yung pagkakataon, ito yung time, Lord God, na inaalala namin, Lord, yung kapanganakan mo. Kino-commemorate namin, Lord, yung pagdating mo, Panginoon. Dahil, Lord, tunay nga na talagang ang pag-ibig mo sa amin ay walang katulad, Lord. Sa pagdating mo, ikaw ang siyang tumubos sa amin, Panginoon. Tunay nga na talagang sa lahat ng kaming mga anak mo'y iniligtas mo, Panginoon, sa impyerno, sa kumukulong sa impyerno, Lord God, sa kumukulong apoy, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil tunay nga, Panginoon, na ang pag-ibig mo sa amin ay hindi nagmamaliw, Panginoon. Kaya nga po, Lord,
kami, Panginoon, ay talagang lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba. Kami, Panginoon, ay nais na talagang ikaw ang siyang maghari sa aming buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na talagang magkaroon ang bawat isa sa amin, Lord God, ng pusong talagang nagpupuri at sumasamba sa iyo. At yung puso na talagang nais kang makilala pang lalo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, at patuloy ka namin aawitan sa mga oras na ito. Patuloy ka namin sasambahin sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Patuloy po nating awitan ng Panginoon. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see. Hail the incarnate deity. Pleased as man with man to dwell. Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing in its wings. Mild he lays his glory by, born that man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Yes, Lord. We give glory to you, our God. Yes, Lord God. Sige po. Patuloy po nating awitan po muna, Panginoon. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt his word. A thrill of hope, the weary world we
voices all night. Divine all night. When Christ was born. All night. Divine all night. All night. Divine. All night. Stars of brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the song held its word. But fill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. All on your knees, oh, hear the angel voices all night. Divine all night. When Christ was born. All night. Divine all night. All night. Divine. All on your knees. Oh, hear the angel voices all night. Divine all night. When Christ was born. All night. Divine all night. All night. Divine. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Patuloy po tayong dumako sa presensya ng ating Panginoon. O Lord, Panginoon, muli pinaalala mo sa amin sa umagang ito yung isa sa napakahalagang history na nangyari sa kasaysayan ng mundo. Nung ikaw po ay dumating sa aming mundo sa isang napaka-humble na pamaraan. Isang Diyos na nagkatawang tao. Salamat, Panginoon. Dahil ginawa mo ito para sa napakadakila mong layunin sa amin. Kaming mga makasalanan na nararapat lamang ang kaparusahan. Ama, maraming salamat po. Dinadala mo ang iyong anak na si Jesus
na kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay makakasama mo at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, dahil dito pa lang sa amin, sa lupa, Ikaw po, Lord, ay amin ang kapiling sa aming puso. Sa amin mismo, Panginoon, kasama ka na namin na siyang patuloy na gumagabay at nagbibigay ng pag-asa ng kapatatagan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ngayon po ay amin pong pagdiriwang ang pagdating mo dito sa lupa. Amin pong aalalahanin yung ginawa mo, Panginoon, doon din sa krus ng Kalbaryo na siyang nagbigay sa amin ng kapatawaran. Kasabay nito, Panginoon, tinuturo mo rin po sa amin na kami po na iyong mga lingkod, kagaya mo, na naglingkod din po para sa amin, ay maging humble sa paglilingkod, na kahit ikaw po, Panginoon, na Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, ay buong papagkumbabang naglingkod sa amin. Sa pamamagitan lang ng iyong kapanganakan, ipinakita mo ito, Panginoon ko. Salamat sa patuloy na paalala sa amin sa umagang ito, sa mga awitan namin. Ikaw po, Lord, ay lalo namin naramdaman yung pag-ibig mo. Kaya, Ama, nagpapasalamat kami sa lahat po ng mga binibigay mo sa aming biyaya dito sa lupa. Sa araw-araw po na ginagawa namin, salamat po, Lord, sa pag-iingat mo sa amin, sa proteksyon na binibigay mo, na kami po ngayon ay magkakasama at buong kagalakang umaawit, sumasamba sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa kabila po ng kaguluhan dito sa pandemic, maging sa mga paligid po namin na nangyayaring mga karahasan, ramdam na ramdam po namin, Lord, na ikaw na aming pastol, ang siyang humahawak po sa amin. Malalakas po ang katawan namin ngayon. Ikaw po na nagsusustain ng lahat ng pangangailangan namin mula sa espiritual, mula sa, pati sa pinansyal, pati po sa amin po mga pag-iyak sa iyo, Lord, hinahing, pati po sa mga aming mga kahilingan. Marami na po dito, Lord, ang pinagkaloob mo sa amin. At biyayaan mo po kami, Lord, ng mahaba pang paghihintay, pasensya, sa hindi mo pa sinasagot sa ngayon sa aming mga panalangin. Nagpapasalamat po kami, Lord. Muli kami nagkakasama-sama sa pangalawang linggo ng aming pagsamba. Nagpapasalamat kami, malulusog ang aming mga anak, ang aming po mga magulang, nakakasama namin at ligtas sa karamdaman. Bagamat meron ka pong mga tinawag na at kasama mo na, nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil diyan po sa lugar mo, diyan po sa kaharian mo, wala na po silang sakit na mararamdaman. Wala na po yung luha na ikakalungkot pa, kundi malamang ay luha ng kaligayahan na lamang, Panginoon. At bago kami patuloy, Lord, na lumapit sa iyo, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming po mga kasalanan. Patuloy mo, Ama, na pakalinisin kami sa pamamagitan po ng ginawa ng iyong anak na si Jesus, sa kanya po banal na dugo na inalay para sa amin at hugasan kami sa aming mga pagkakasala. Humihingi po kami, Panginoon, ng tawad dahil marami po kaming dapat gawin. Ngunit sa kaabalahan namin sa buhay, kami po ay paminsan nakakalimot. Akala po namin minsan ay nakagiging sapat na po yung aming kakayahan o kalakasan o yung karangyaan na nagiging depende na kami, Panginoon, sa mga ito. Ngunit, ikaw lang po, Panginoon, ang siyang sasapat sa aming lahat. Patuloy, Ama, na patawarin mo po yung pagiging masusungit namin,
pagiging magagalitin, kakulangan sa pagpapasensya. Ituro mo sa amin yung pamumuhay ng isang tunay mong anak, isang Kristiyano. Palaguin po kami, Panginoon, dahil napaka-gentle mo po, Panginoon, na magturo sa amin. Lord, tinataas din po namin sa iyo yung mga pangangailangan ng bawat pamilya ng aming iglesia. Marami rin po, Panginoon, na may mga sakit sa amin. Pagalingin mo po kami, Panginoon. Pagalingin mo po sila, Lord, na dumaranas po ng mga sakit na ito. Kung sila man po ay patuloy pang daranas, bigyan mo sila, Lord, ng kalakasan at pagtitiwala sa napakagandang layunin mo para sa bawat isa sa amin. Alam naman po namin na pansamantala lang ang buhay namin dito sa mundo. Ang aming pong katawan na namamatay, ay mapapalitan din po ito ng katawan na hindi na magkakasakit, hindi na mamamatay. Lord, tinataas po namin sa iyo ang aming mga kamag-anak na hindi po namin madalas nakakasama ngayon. Ikaw po, Lord, na siyang nakakasaksi sa kanila. Dalangin namin, Panginoon, na matugunan yung mga pangangailangan nila. At muli, makasama po namin sila pagkatapos po ng mga pangyayaring ito. Dalangin po namin na patuloy mong sustentuhan ang pangangailangan ng aming pong simbahang BCFC. Nagpapasalamat po kami dahil patuloy kang naglalagay ng mga panibagong tagapanguna na yung pong inutusan para maglingkod sa iyong ubasan. Salamat po, Lord. Ikaw po talaga yung tatayo. Ikaw yung nagbibigay ng kagustuhan at kakayahan para makapaglingkod po kami. Tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, yung mga sumusuporta sa aming simbahan na hindi namin nakakasama sa ngayon na nasa ibang bansa, na ang puso ay nananatili po dito sa aming simbahan. Pagpalain mo po sila at patuloy na bigyan ng magandang pangangatawan. Tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, yung mga ministries ng aming simbahan, lalo na po yung sa children's ministry, Panginoon, na sana nga po makasama na po namin muli ang mga bata na ito. Muli marinig po namin, Lord, yung tawanan, yung mga masasayang tinig ng mga aming mga anak, aming mga mahal sa buhay. Muli, Panginoon, na sila po ay patuloy na mahubog sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang liderato ng aming bansa. Kagaya po, Panginoon, ng ginagawa mo sa liderato ng aming simbahan, bigyan mo rin po sila, Panginoon, ng puso na magkakaroon ng pagkakaisa at matakot sila sa iyo, Panginoon, upang kami po ay paglingkuran nila ng tapat. Mabigyan po kami, Panginoon, ng ligtas na komunidad, na maging concern po sila, Panginoon, sa talagang pangangailangan ng mamamayan. Dalangin namin, Panginoon, yung mga ginagawa ng mga scientists o kung sino pa man, Lord, sa medisina o sa science, Panginoon, na makagawa ng talagang bakuna, gamot para sa amin. At matanggal din po yung takot din po namin na baka ito po ay makasama sa amin. Nawa, pagkatiwalaan po namin yung mga ginagamit mong tao upang manumbalik, Lord, yung normal na kilos namin. At kami po, Lord, ay maging malaya na sa mga bumibihag sa amin ngayon na takot, pangamba. At muli, magawa namin, Panginoon, yung ng malaya. Magawa namin, Panginoon, ng walang pinangangambahan.
Dalangin namin, Panginoon, na mapabilis nga ito, Panginoon ko, kung ito po yung loloobin, Ama. Dalangin namin, Panginoon, Lord, na bigyan mo sila ng karunungan at desire sa puso na kami po ay mapaglingkuran ng walang halong makasariling interes. At ngayon pong umagang ito, Panginoon, sa aming pong pakikinggan na mensahe mo, tinataas po namin sa iyo, Lord, yung aming mensahero. Ano man ang kanyang sasabihin, Panginoon, lagi namin maalala na ito po yung nanggagaling sa iyo. Tanggapin namin ang lahat ng aral na ito na ikaw na aming Ama ang siya nagsasalita. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang aming gawain, maging sa amin pong magiging pagdiriwang ng Christmas, Panginoon, sa aming pong mga pagsasaluhan. Papasalamat po kami, Lord, sa mga puso ng kapatiran na ginamit mo, maisakatuparan ang lahat ng ito, at magkaroon kami ng mumunting salo-salo. Pagpalain po ang lahat ng aming gagawin, at nawa ikaw rin po, Panginoon, ay patuloy na mapaluguran sa lahat po ng aming uri ng pagsamba na gagawin sa araw na ito. Muli, Lord, pinasasalamatan ka namin ng taos sa aming puso, at sa iyo lamang po namin binibigay ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan po ng iyong anak, namin Panginoong si Jesus. Amen. Thank you. Salamat kapatid. Makaupo muna tayo. Sa mga nagtatanong dyan sa inyo, ako'y nagtanggal lang ng mask. Meron akong mask. Meron din akong shield. Hindi ako papapasukin dyan sa kung hindi ako meron ganon. So meron ako, tinanggal ko lang ngayon kasi talagang balakid sa pagsasalita. At the same time, niisip ko, siguro may 3 metro, mahigit pa, no, ang pagitan ko sa inyo. So sabi nga ng mga eksperto, hindi kayo kayang talsikan ng laway hanggang dyan para mahawa ng COVID. Si Nene naman dito talagang protektado. So hindi masyadong problema. I must confess, mga kapatid, na talagang ito yung pinaka parang haphazard na preparations na nangyari sa akin for this message. Until last Friday, humingi ako ng prayer sa ating pastor. Nasabi ko nga, talagang ang utak ko, puso ko, nakatuon dun sa sa briefing na ginawa kahapon. Dapat briefing lang yun sa bylaws. Subalit, nagulat nga yung mga participants, yung ating mga trustees. Dahil bigla akong nabumunot ng yellow pad. At sabi nga ng mga ibang kasamang dati, pag bumunot ng yellow pad yan, delikado. So nagkaroon ng test. Siguro ka ako bahagyang dumaan sa utak ng iba sa nando doon. Na baka hindi na ako pakainin ng lunch dahil sa ginawa ko. Buti na lang, naging merciful ang Panginoon. At tinas pa sila na, sige, pinagbigyan ako. Yung ating teksto ngayong umaga, nabanggit ko nga sa ating pastor noon, hindi ako makawala-wala doon sa particular na text na yun. Pero walang mensaheng lumilitaw. Until kahapon, wala pa din. Pero matatagpuan natin yan sa chapter 9 ng ating Isaiah. Kung meron kayong dalang aklat, inaasahan kong mayroon. Chapter 9 ng Isaiah. Mula sa verse 6 hanggang 7. Maiksi lang naman. Familiar ang iba sa atin dito.
chapter 9, Isaiah, verses 6 to 7. At ako'y magbabasa mula sa NIV. Sabi nga rito is, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this." The Lord bless us even with the reading of the scriptures. So mga kapatid, I just got reminded myself that for the first time, I did not let you stand as I read the gospel, which we usually do. But anyway, talaga medyo haphazard. But talking about this, itong particular na teksto na to, normally, ang talagang unang pumasok sa isip ko ay yung teksto na madalas na naiko-quote. At least I thought sa New Testament. At ito nga yung nasa chapter 7. Nasa verse 14. Ang nakalagay dito, sabi niya ni Isaiah, "Therefore," sabi niya, "the Lord himself will give you a sign. The virgin will be with a child and will give birth to a son and will call him Emmanuel." Ito yung karaniwang nadidinig natin. And like I said, I thought was fully quoted sa New Testament. But on further looking at it, mukhang si Matthew lang ang nag-quote nun. Kala ko yung apat na gospel writers, si Matthew lang ang nag-quote. At ang pagkaka-quote niya, napaka-liit pa. Hindi katulad ng kabuuan na nakalagay doon sa Isaiah. So, but somehow, parang palagi inilalagay sa puso ko itong verse na to na binasa natin ngayong umaga. At panggagalingan ng ating teksto at ng mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong umaga. You see, si Isaiah, sabi nga kinikilalang dakilang propeta, pinakamabulaklak ang dila nito, kumbaga, mabulaklak yung kanyang panulat sa lahat halos ng mga propeta. Talagang maganda yung mga descriptions niya at talagang napaka-picturesque ng pagkakasulat niya. Kinikilala si Isaiah sa ganito. At siya'y naglingkod nung panahon na halos patapos yung kingdom ng Israel. Pagkatapos ni David, ni Solomon, nahati yung kingdom. From one kingdom, sinimulan ni Saul, and then pinagyaman ni David, at lalo pang pinaunlad ni Solomon. Itong golden years na to, itong one kingdom na to, ay nahati pagkatapos ni Solomon. And then for several years, in fact, centuries, nagpatuloy siyang nabuhay na magkahiwalay. Yung nasa north na kingdom, malaki yun. Ito yung binubuo ng tinatawag na 10 tribes. Northern kingdom, usually called Israel, at naka-base ang capital niya sa Samaria. Tapos yung southern kingdom, ito yung maliit. Ito yung naka-base sa Judah.
ng capital ay Jerusalem. So, naglingkod si Isaiah, lalo na sa bandang Judah. Ilang hari yung pinagdaanan niya na siya ay nagiging propeta. At dumating nga sa punto na yung Northern Kingdom na mas malaki, mas matapang, mas warlike, ay nagpiprepare talaga ng todo. Dati na niyang parang kumbaga ginugulo ang Judah. Pero this time, nagpe-prepare siya para talagang atakihin ang Judah. Talagang lulupigin na nila ang Judah, ang Jerusalem. In fact, ang ginawa ng Israel, nakipag-alliance siya sa Aram. Yung Aram na yun yung Syria natin ngayon. So, nakipag-joint forces siya at nagpe-prepare for battle. So, nakarating ito sa hari ng Judah, sa Jerusalem. At talagang nababahala siya ng todo. Dahil hindi biro. Dahil pag umatake itong mga ito, hindi sila kikilitiin lang. Halos uubusin sila. At lahat ng kayamanan nila kukunin. Nando doon ang templo. So, pati yun kukunin talaga. So, gulong-gulo sila. Kinonsulta si Isaiah. Tapos sinabihan siya ni Isaiah. Ito ang sabi ng Panginoon. Kumalma ka lang. Kumbaga, relax ka lang. Huwag kang gagawa ng kung ano. Huwag kang matakot. Kasi hindi mangyayari yan eh. Sabi niya gano'n. Sige, sabi niya, humiling ka. Humiling ka ng sign sa Lord. Kahit galing pa sa pinakamalalim na lupa, sa Sheol, o sa kataas-taas ng langit, kahit doon ka pa humingi ng sign, humingi ka. Sabi niya, sabi nung hari, di, ayokong i-test ang Lord. Nung mabasa ko, sabi ko, aba, may maganda naman palang sinabi. Ayokong i-test si Lord. Pero sabi nga nung mga nag-aaral dito, nako, hindi nagpapakatino yan. Talaga lang bruto yan, talaga lang matigas ang ulo. No? Sinasabihan na siya, humingi ka ng sign, ayaw pa niya. Kaya nga sabi nga ni Isaiah, talaga bang, hindi lang tao ang itetest mo ang patience, pati yung Diyos ko, itetest mo ang patience. Pero sige, sabi niya ganito, eto na yung sign na ibibigay sa'yo. At ito nga yung nasa chapter 7:14. A virgin will bear a son, and his name shall be called Emmanuel. Emmanuel, ibig sabihin, God is with us. So it was practically telling the king, relax ka lang. God is with us. And definitely, hindi mangyayari yung kinatatakutan mo na yan. Hindi aatake ng ganyan. Sa kabila ng kanilang balak, yang hari na ng Israel, maging yung kanyang kaalyadong Syria or Aram. Tapos binabasa-basa ko to, chapter 8. Abay, biglang, nagkwento rito na nagkaanak si Isaiah. At yung sabi sa kanya ng Panginoon, ito ay pangalan mo sa anak mo, ha? Ang katumbas sa English is, or sa ating wika is, yung pag-aapura para makuha yung mga, parang kumbaga, price ng giyera. No? Yun yung ipapangalan doon sa anak ni Isaiah. So sabi ko, matindi. Bukod doon sa isang sign na ang isang birhen ay magkakaanak. By the way, yung ginamit na salitang birhen dito sa Isaiah ay yung pakahulugan sa isang klaseng babae. Dalawang words sa Hebrew pala ang tinatranslate na virgin. Yung isang word na siyang ginamit dito
ang ibig lang sabihin sa ating wika ay dalagita. Hindi pa talaga kumpletong dalaga, dalagita. Or pumapasok sa pagkadalaga. Ito siguro yung mga ages ng mga 12, 13. No? Yun yung ginamit na term na tinranslate na virgin. Meron pa silang isang salita, ito mga Hebreo, na tinatranslate din sa English na virgin. Ang ibig naman sabihin nito ay isang babae na talagang wala pang intimate relationship. Wala pang sexual relationship. So, ang ginamit ito kay Isaiah, sabi niya gano'n, magkakanak isang dalagita. Sa atin ngayon, medyo konting shocking na ang isang 13 anyos ay manganganak. Although marami ng balita ngayon yan. Pero nung araw daw talaga, lalo na sa kabukiran, talagang bata pa nag-aasawa na. At ibinibigay na para mag-asawa yung mga bata-bata pa. Although yung 13 talagang napakabata. So ito yung binigay na ganon. Tapos nga pagdating sa chapter 8, abay may binabanggit na namang anak. Anak nga ni Isaiah. Pagdating dito sa chapter 9, ito nga yung binasa natin. Out of the blue, para sa akin, out of the blue, biglang sinabi na, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. And he will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Yung pagbanggit doon sa batang ipinanganak, maghahari forever and forever. Which means, definitely, hindi ito yung anak ng hari na magmamana sa trono. Dahil if ever may anak ang hari na magmamana sa trono, matagal na yung 50 years na magre-reign yan. Usually less. Pero itong binabanggit dito, he will be reigning forever and ever. So, hindi ito basta yung anak ng hari. Definitely, hindi ito yung anak ng propeta na Isaiah. Pero itong pagkabanggit dito, ay isang anak na halos mahirap isipin na ipinanganak noon. Definitely, itong prophecy na to ay nagpapatungkol sa kinikilala na natin ngayong Panginoong Jesus. At ito ay binanggit more than 700 years before the Lord was born. Kayo ba may naaalala dun sa katipunan? Yung pagkapunit, mula doon sa pagkapunit ng sedula? May naaalala ba kayo? Dahil nabasa nyo. Dahil napag-aralan sa history. Pero may naaalala pa ba kayo sa ibang nangyari noon? Siguro hindi yun ang tanong, no? May alam ba kayo sa nangyari noon? And that was what? 1896, 1898. Okay? E nung panahon ni Magellan, 1521. May alam kayo? Bukod doon sa nabasa nyo, definitely wala kayo ibang maalala. And panahon ni Magellan is about 500 years ago. Ito, more than 700 years ang pagitan.
Can you imagine kung ano yung difference nung time na yon at kung paano, gaano kadami na ang nagbago? Lalong-lalo na sa panahon ni Isaiah nang banggitin niya to. It was to be more than 700 years hence. Medyo paglaruin pa natin ang utak natin. Ano sa palagay niyo itsura ng Quezon City 50 years from now? Na-imagine nyo? I doubt. Kasi I remember, dati ako nagtatrabaho sa bandang Ayala eh. And then when I got involved sa ministry, somehow di na ako nakapunta ron. Then it took siguro mga 20, 30 years bago ako nakabalik doon. Kasama ko na sina Pastor, kasama ko sina Ben. Pagpunta ko ron, grabe, ang tingin ko para akong turista sa bayan ko. Hindi ko makilala na yung itsura nung Ayala Center na yan. And that was what? 20, 30 years lang. Sa bilis ng mga pangyayari, kung matatandaan nyo, nung araw pa dito, dumadaan ng Belfast Transit. Sino nakakaalala nun? Bukod sa kasing edad ko, o mas bata-bata sa akin ng konti. Naalala nyo yung itsura sa kabila. Ang liit pa ng kalsada niyan, dumadaan yung Belfast. Belfast, ha? Yun yung panahon, ang sangandaan. Wala pang gasolinahan doon, ang dilim-dilim. Pero isang tindahan doon, na pagdating ng alas 6, nagsisindi na ng hasag. At yung tandang sora na yan, pagka-dilim-dilim, pinagkakatakutan nga yan eh. And that was when? What? Noong mga 1970s yun, halos. The point is, can you project what will happen years from now? Can you imagine kung ano nasa utak ni Isaiah habang sinasabi niya to? Na itong prophecy na to talagang tumutumbok sa ating Panginoong Jesus, which was to be born, or who was to be born, more than 700 years mula sa pagkakasabi niya to. At very distinct yung pagkakasabi niya. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Very specific yan. In fact, it is so specific na may mga mananampalataya, kung masasabi natin mananampalataya, na ang tingin nila, yung Father, yung Son, yung Holy Spirit, isa lang yan. Si Jesus lang yan. Yung tinatawag na oneness believers. Kasi dahil dito, sabi nila gano'n, siya yung mighty God, siya yung everlasting Father. No? At definitely, since he was going to be a king, anak siya ng hari. Very specific tong sinasabi na to, mga kapatid. And if we try to just let our minds really go deeper dito, makikita natin dito na precisely the triune God was mentioned in this. His name shall be called Wonderful Counselor. Sa ISB, International Standard Version, tinatranslate nila yung salitang yon, describing the Parakletos, describing the Holy Spirit, and calling him Wonderful Counselor. Sa ibang translation, he is called the Comforter. Sa ibang translation, he is simply called the Holy Spirit. Pero mind you, 700 years before the birth of Christ, binanggit na to ni Isaiah. He will be called Wonderful Counselor. So kung babalikan mo, he was practically referring to the Holy Spirit as Jesus called the Parakletos.
Somebody at your side, somebody comforting you, somebody teaching you, counseling you. Sa atin usually pag sinabing counselor, hindi counselor ng counsel, ha? Hindi counselor, nagka-counsel. So ito yung, kumbaga, especially, ito yung mga abogado na bihasang-bihasa sa batas. Alam na alam ang gagawin at alam na alam kung paano ka kikilos. So nagka-counsel siya sa'yo kung anong dapat mong gawin. Lalo na kung may problema ka at meron kang gustong gawing aksyon, ika-counsel ka. The Holy Spirit, whose job it is to teach, to guide, to counsel, was so termed by Isaiah himself. Again, more than 700 years, even before the Lord was born. So he is called the Wonderful Counselor. He would be known as Mighty God. Dito pala mga kapatid, binanggit na. Hindi siya basta tao lang. Hindi siya basta anak lang ng hari. He is Mighty God. May ibang grupo dyan na nagsasabing, hindi siya Mighty God. Mighty God siya, pero hindi siya Almighty God. Parang malaki ng distinction, no? Almighty God, tsaka yung Mighty God. So they will not believe na talagang masasabi mong full na si Jesus ay Diyos, sabi nila. Kasi if ever, Mighty God lang siya. Second rate. But just the same, Isaiah said He is Mighty God. Ang Hudyo, sobra ang pagpapahalaga sa Diyos, sobra ang takot sa Diyos. Yung reverential fear nila, talagang ang taas-taas. To the point na hindi nila mabanggit yung pangalan na ibinigay sa kanila, ha? Hindi rin nila mabanggit yung salitang Diyos ng basta-basta. And yet, here was Isaiah, a prophet, calling him Mighty God. Wonderful Counselor, Mighty God. Everlasting Father. Kaya nga sabi ng iba, sabi sa inyo yung Father, yung Son, yung Holy Spirit, si Jesus lang yan Everlasting Father. What could Isaiah have meant by this? See, sa matandang kaisipan, tinatawag ang isa bilang Father kung siya ay may likha ng sangkatauhan. He is addressed as Father because He is the Father of men. He can be addressed as the Father, Creator of all things. Again, more than 700 years ang pagitan. Anong sabi ng mga apostol? Itong si Jesus na to, remember ang kausap niya, tinitignan si Jesus bilang tao. Pinapawisan, nagugutom. In fact, ipinako sa krus, dumugo, namatay. Ang sabi ng mga apostol, siya ang lumikha ng lahat. In fact, walang nalikha kundi sa pamamagitan ng kanyang paglikha. Walang nalikha o nilikha kung hindi sa pamamagitan ng kanyang paglikha. Nothing was made that is not made through Him. So mga kapatid, even the smallest virus, sige, huwag niyo na isipin niyang yung COVID na yan. Walang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. And so He would be called Father. But more than just being called Father,
who is the creator of things, He is going to be the everlasting Father. He would be seen as someone who created and will continue to create. And His creation would last forever. The everlasting Father. The Prince of Peace. It was the Lord who brought peace. It was Jesus who brought peace between God and man. Dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, dahil sa pagbabayad niya sa utang ng sangkatauhan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil sa ginawa niyang pagbabayad na yan sa utang ng sangkatauhan, nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos na galit sa kasalanan, hindi sa tao per se, kundi sa kasalanan, sa pagitan ng Diyos at ng tao. The Lord brought peace. Binanggit din ni Paul na he brought peace between the Jews and the Gentiles. Dati magkahiwalayan. Sinong araw pag tinanong ng anong lahi, either Hudyo ka o Hentil ka. Kasi ang Hudyo, special na tao, pinili ng Diyos. So, itong Prince of Peace na to, ang siyang nagdulot ng kapayapaan, even between the Jews and the Gentiles. Kasi sabi nga ni Paul, He made them into a new man. At ito nga yung taong nakapaloob sa Panginoong Jesus. So there is peace between God and man. There is peace between man and man. But more importantly, and basically, there is peace inside the heart of any man. Sabi nga ng Panginoon, my peace I give you. Not as the world gives, give I unto you. Tapos sinabi niya, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So the Prince of Peace made peace with man and God. He made peace with man and man. And He made peace within man. 700 years before the birth of Christ, more than 700 years in fact, He was named Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. The government shall be upon His shoulder. Definitely He will govern. And if He was to govern, therefore He is going to be king. The increase of His government and peace, there will be no end. Ibig sabihin, yung kingdom na yan, nung king na to, ang kapayapaan niyan ay hindi titigil. Magpapatuloy siyang lumuklok sa trono ni David. Sabi niya, establishing and upholding it with justice and righteousness. Before this, wala pang hari na talagang nakapagdulot ng tunay na justice and righteousness. Not even David or Solomon. Yung tunay na justice and righteousness. So of the increase of this government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over His kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from time on, from that time on, and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this.
it is not the king, it is not the Prince of Peace, it is not any man, it is not anything who will accomplish this thing. Only the zeal of the Lord Almighty will accomplish these things. There is somebody definitely higher than the king, higher than the man, higher than a prince, higher than any leader who can accomplish this. Only the Almighty God can accomplish this. Again, mga kapatid, this was said more than 700 years even before Jesus was born, 2,000 years ago. Now, kung kayo ay katulad kong makulit, mapagtanong, kung Prince of Peace, kung forever, ba't hanggang ngayon wala pa talagang peace? Sa Pilipinas pa nga lang Pang-ilan ang presidente ito si Pangulong Digong. Hindi na nagkaroon ng kapayapaan dito sa atin. Hindi lang dahil sa NPA, NDF, CPP. Parang nabaligtad yata, no? Pero kahit saan lugar. So, paano to? Totoo ba to? Like I said, kung katulad ko kayong makulit. Pero mga kapatid, ang sinasabi lang sa atin ng Panginoon, lalo na sa mga bagay na to, paniwalaan natin. Panampalatayaan natin ng Panginoon, paniwalaan natin ang kanyang sinasabi. At nang hindi tayo matulad sa mga ninuno ng mga Hudyo, sa mga katropa ni Isaiah, and even those before him, and even after him, kababayan pala, hindi katropa. Sabi nga ng Panginoon, because of their unbelief, I did not let them enter the place of rest. And he was talking about the Exodus. He was talking about the time when he liberated the slaves of Egypt, the sons of Israel, the sons of Abraham, Isaac, and Jacob. He brought them all out of Egypt. But because makukulit, katulad ko, matitigas ang ulo, hindi matahimik, lahat na lang nireklamuhan. Even to a point na minumura nila si Moses. Sinabihan na sila ng Diyos. At sinabihan sila ni Caleb, ni Joshua, kahit malalaki yan, kahit na matitibay yan, kahit na matatapang yan, kaya natin yan. Because the Lord is with us. But no. Sabi nung 10, doon sa 12, hindi natin kaya yan. Grabe, mukha kaming tipaklong. Sa harap itong mga taong to. They were descendants of Anak, the giants, the Nephilims. May mga articles noon tungkol sa mga giants na napagkikita sa mundo. Nasa dyaryo yan, ha? Hindi lang to basta sinulat lang ng essay o sinulat lang ng feature writers. Hindi, nakadyaryo talaga. Pati yung mga libingan niya na pagkalalaki. Merong ganon. Panahon pa ni na Bonifacio, may mga ganon na. And then, these people were descendants of those giants. Kaya ang tingin nila, hindi natin kaya to. Hindi natin kaya. Nagalit ang Panginoon. Because of their unbelief, hindi sila pumasok sa place of rest. Yung generation na yan,
20 years old and above, na lumabas ng Egypt at pinalaya, walang nakapasok doon sa lupang pangako, maliban kay Joshua at Caleb. Caleb, sabi ng mga Amerikano. Point, mga kapatid, is makita natin na talagang mahalaga na tayo'y manampalataya, tayo'y maniwala. Na yung ating Panginoon, kung tayo man ay hinihilahil ng mga problema natin at nagkakaroon tayo ng pagdududa, pag-aalinlangan sa hinaharap, so that nakakalimutan natin na tayo ay templo ng Diyos. Nakakalimutan natin na tayo ay anak ng Diyos. Hindi dahil may ginawa tayong kabutihan, hindi dahil nangako tayo, kundi dahil sa biyaya ng Diyos sa pamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kung nakakalimutan natin yon, mga kapatid, at dahil doon, napupuno ang ating mga puso ng talagang matinding hilahil, na talagang tayo ay nagdurugo ang ating mga puso dahil sa nangyayari sa paligid natin. Lalong-lalo na kung ang daluyong ng pagsubok ay walang patlang. Alalahanin natin ang sinabi sa atin. Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. And of His kingdom, there will be no end. Kung nakakakita tayo ng kaguluhan pa rin sa paligid, sabi nga doon sa usapan namin kahapon, although hindi tumukoy sa particular point na yan. Pero yun nga, ang punto is, because of man, kaya meron ganyang problema. Because of the wrong use of the free will of man. Kung may mga problema sa paligid, it is because of that. And like I said, if we feel troubled, let's look back. Let us have faith. Let us believe. Kasi if we do, sabi nga sa Mark, sinabi ng Panginoon, kung naniniwala ka, nasa iyo na yung hiniling mo. Then, tatanggapin mo yung hinihiling mo. This is not just super faith. This is not just having faith in faith itself. Hindi ito yung pananampalatayang katangahan. Hindi ito yung parang basta ka lang naniniwala. Ibang basta. Hindi. May batayan ka. May batayan tayo. Anong batayan natin? Ang katotohanan na inilahad ng kasaysayan na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. At lahat ng sinabi niya ay tama. May batayan tayo. Inilahad ng kasaysayan, inilahad ng banal na salita ng Diyos. May batayan tayo. Hindi ito basta naniniwala ko. No. Which means ganito. We can move on in life with our heads up high. Why? Because God is with us. The mighty God, the wonderful Counselor, the everlasting Father, and the Prince of Peace. He is with us all the way. Manalangin tayo. Lord, kung minsan makakapagtaka na napakasimple lang ng sasabihin. Parang ang dami-dami pa sinasabi. Pero Lord, tulungan mo po kami. Kung bakit
habang may nalalaman kami, para bang lalo pa namin nalalaman, nakakunti lang pala alam namin. Tulungan mo po kami, Panginoon. Help us in our unbelief. In Jesus' name we pray. Amen. Marami po salamat sa napakagagandang mensahe po na binigay po sa akin ni Kuya Bok. Dadako naman po tayo sa ating worshiping giving po na matatagpuan po sa 2 Corinthians 8:1-5. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God gave the churches in Macedonia. Those believers have been tested by great troubles, and they are very poor people, but they gave much because of their great joy. I can tell you that they gave as much as they were able. Those believers gave even more than they could afford. They did this freely. No person told them to do this, but they asked us again and again. They begged us to let them share in this service for God's people, and they gave in a way that we did not expect. They gave themselves to the Lord and to us before they gave their money. This is what God wants. Natawagan ko po mga ushers po natin, si Kuya Lem, si Kuya Ian, at si Kuya Anton. Po, marinig po tayo makatayo at awitin ang ating closing song na Oh Come All Ye Faithful Ones. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come, ye Come and be holy, for the King of angels. Come, let us adore. Oh, come, let us
Mga kapatid, lalo na yung nakapag-asawa na at yung may mga nobyo, how did you say, I adore you? How? Lalo na kung talagang you really adore that person. How did you say it? So when you say, oh come, let us adore Him, how will we say it? How will we sing it? Pwede ba? Isa pa? Kit, ulit daw. Isa na lang. Oh come, let us adore Him. Anong stanza? Anong stanza? Ulitin ba yung buo? Hindi, yun lang, oh come, let us adore Him. Really, let us adore Him. As the Lord, oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Doesn't it feel good? When you really mean what you say, when you really mean what you sing, let us adore Him. Let's pray. Father, oh God, thank you so much. Our second Sunday to come together and meet since March. Hindi pwedeng mangyari ito kung hindi mo po inalaw, Panginoon. Salamat po sa patuloy na paggagabay mo sa amin upang makaparito. Salamat po sa mga anak mong ginamit mo at nagpagamit sa iyo para maging makabuluhan ang umagang ito para sa lahat sa amin. Salamat po sa protection mo, Panginoon. Talagang patuloy po namin pinangahawakan to, Panginoon, sa kabila ng nangyayari sa aming kapaligiran. Oh Lord, even as we thank you, even as we praise you, even as we glorify you, let your love, your peace, all the blessings that you could give us be ours today and the days hereafter. In Jesus' name. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive our King. Let every heart prepare in room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and clouds, grass hills and plains, we keep the sounding joy. We keep the sounding joy. Keep the sounding joy. No more let's sin and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow. For us the curse is found. For us the curse is found. For us the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations grow.
joy to the world, that all is gone. Let earth receive her King. Every heart preparing room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature Yan, mga kaupo po muna tayong lahat. Meron po tayong Christmas Fellowship. May kakainin